Matapos ang pagpanaw ng OPM icon na si Freddy Aguilar noong Mayo 27, 2025 sa edad na 72 dahil sa multiple organ failure sa Philippine Heart Center sa Quezon City, muling napagtuunan ng pansin ang relasyon ng kanyang anak na si Megan Aguilar sa kanya. Bagamat matagal nang may tensyon sa pagitan ng mag-ama, ipinahayag ni Megan na bago pumanaw ang ama ay nagkaayos na silang dalawa. Ayon sa malalapit kay Megan, labis ang pagkalungkot at pagdadalamhati nito sa pagpanaw ni Freddy. Sa kabila ng kanilang mga hindi pagkakaunawaan sa nakaraan, ang pagpanaw ni Freddy Aguilar ay nagbigay daan sa muling pagninilay ni Megan sa kanilang relasyon bilang mag-ama. Sa kanyang mga pahayag, makikita ang kanyang taos-pusong pagnanais na maipahayag ang kanyang pagmamahal at respeto sa kanyang ama, sa kabila ng mga pagsubok na kanilang pinagdaanan. Labis din daw ang kalungkutan nito nang di nakadalo sa libing ng ama sa Manila Islamic Cemetery. Gayunman, nagpapasalamat pa rin siya na muli silang nagkasundo mag-aman bago pumanaw ang OPM icon. Mahal na mahal ko po kayo, Tay and Nay. Maraming salamat po sa ibinigay ninyong pagtanggap at pagmamahal sa akin. I am forever grateful to our God Almighty that moved hills, valleys and mountains just for us to be all together again. Ito ang mga huling mensaheng ipinaabot ni Megan sa ama bago pumanaw. Ganito din ang tanungan ngayon. Si Megan Aguilar daw ba ay nagpunta sa paghahatid sa huling hantungan sa henyong musikerong si Kaka Freddy Aguilar? Ang alam ko kasi napakakitid nung pagkakataon na naibigay sa atin tungkol sa pagpanaw hanggang sa paglilibing. Maliit po masyado yung tsansa na naibigay sa publiko. Kasi nga po, sa kultura po at kaugalian ng mga Muslim, hindi po dapat lubugan ng araw ang pagpanaw ng kanilang miyembro. Kaya on the same day, kailangan ilibing talaga. Pero ayon sa aking kakwentuhan, nung nakaraang taon pa raw, ay humingi na ng tawad si Megan kay Kaka at tinanggap naman. Meron siyang post na thank you for loving me back again. Yes. Ganun, Oo. Ang nakakalungkot lang isipin, di ba, kasi matagal silang talaga nawalay sa isa't isang mag-ama. Kung kailan naman naging okay na sila, ito naman yung pagpanaw naman ng kanyang ama. Kaya nga lagi nating sinasabi, yung limitadong panahon, gamitin na natin sa pagmamahal sa ating mga kapamilya, di ba? Kagaya nito, matagal na panahon na si Megan ay hindi nakasama ng kanyang ama at kinalaban pa nga niya, di ba? Tapos, nung magbalik loob siya, tinanggap uli siya ni Kaka, nagkapatawaran at nagkasama-sama ulit. Pero kung kailan naman nangyari yung pagsasama-sama, pumanaw naman si Kaka. Sayang yung pagkakataon, Sayang. Ito yung nakakalungkot pa rin, yung pagbabawi sana. Kung maibabalik ko lang ang mga panahon na hindi tayo okay, sana pala, mas maaga na lang kung di ba mga ganyang eksena? Totoo yun. Oo, totoo. Sayang yung pagkakataon na. Kaya hindi dapat talagang tinitimpi o itinatago o sinisikil yung pagmamahal. Dapat yan ibinibigay dahil hindi natin alam kung kailan tayo magpapaalam. Diba? Nakaguhit na yan sa ating palad. Pero ang tanging nakakaalam lang kung kailan tayo mamamaalam sa hiram nating buhay, ang Panginoon lang. So kung kailan naman po pwede nang maging masaya sana, diba? Tsaka naman nawala si Kaka. Sayang na sayang. Ay nako, grabe. Nakakalungkot talaga. Pero ayun nga, hindi nahuli ang lahat, diba? Sa kabila, nagkapatawaran pa rin. Alam mo yun, pagka umaga, pinapatugtog ko ang mga kanta ni Kaka. Oo, gano'n naman diba? Ang gaganda talaga ng mga awitin niya, grabe. At saka minsan na iba talaga yung pagpumano na yung kumakanta, mas ramdam mo yung kanta nila, diba? May kurot. Yung mensahe pasok sa puso, di ba? Tayo pa naman, niloloko ko pa naman si Kaka, lagi. Kaka, lagi ka nakapikit kung kumanta ka. Kabuuan ko, nakapikit ka, baka may pagdilat mo, wala na yung audience. Kabiruan ko siya sa ganun di ba? Ilan yung nakapikit kung kumanta si Aiza Sigera,
si Kaka, di ba? Sila yung talagang namnam na namnam, yung melodiya, Kinakanta, yung oo. liriko ng kanilang awitin. Yun. Nag-show pa kami sa Kabanatuan dating nakakanta. O talaga. Ano yan, mga 90s yan. Nalugi kami. Lugi-lugi. Sabi niya, hindi bale, okay lang yan, mahalaga. Nakapag-ano tayo. Kami nag-produce kulang pala yung kapartner namin ng promo. Parang hindi Ayun alam na. na naroon na meron pala siyang Meron show. Oo, ayan.